naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hindi. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, huling Martes sa buwan ng Hunyo, ika-27 sa buwan ng Hunyo, taong kasalukuyan. Isang oras na naman po tayong magkakasama-sama dito po sa palatuntunan lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Eastern Police District. Siyempre, the author, the man behind LBKM, Police Colonel Benliner Capili, CDDS EPD. Magandang tanghali sa District Director ng Eastern Police District, Police Brigadier General Attorney Wilson Asueta. Isang oras na po tayong magkakasama-sama dito po sa palatuntunang lingkod ng bayan. Maaari niyo po kaming panoorin live sa DWBL FB live streaming, Lingkod ng Bayan. Nasa YouTube din po kami. At kung walang internet, sa inyo pong talapitan sa radyo, DWBL 1242 kHz AM band. At syempre, ngayong araw pong ito napakapalad natin. Dito lang tayo sa tabi-tabi, hindi tayo magta-travel. Napakaswerte po natin. Alamin natin paano pinapangalagaan ang health ng ating mga kapulisan and then ang kanilang mga programa at proyekto para din po sa pamilya ng ating mga kapulisan. Yung bang tinatawag nating mga dependents. O, di ba? Nakikita na sa camera si Doktora pero hindi ko pa siya tatanungin. Siyempre, papakilala ko, may nagbabalik na ko Angkor, Police Captain Julius Crista. With me now is Police Major Darius Agmaliw. Magandang tanghali sa iyo, partner. Magandang tanghali po sa ating mga viewers natin, no? Binabati ko na rin po ang ating Chief PNP, walang iba kundi si Police General Benjamin Acorda Jr. Sir, happy viewing po. Ang ating bagong nakatalagang Regional Director ng NCRP mo, ma'am. Walang iba kundi si Police Brigadier General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. Sir, welcome po sa NCRPO. Ganun din po ang ating District Director na walang iba kundi si Attorney Brigadier General Wilson Asueta. Sir, happy viewing po. And then ganun din po ang ating command group. Walang iba kundi si Police Colonel Oscar Hasildo, ang ating DDDA. Police Colonel Jesse Tamayaw, ang ating DDDO.
At ganun din po ang ating action man ng Eastern Police District. Walang iba ang ating CDDS, Police Colonel Benliner Capili. Sir, happy viewing po sa ating lahat. Okay, ang programang ito ay handog sa atin ng Load Them Up Transport Incorporated, owned and operated by Mr. and Mrs. Romeo Naides Guerra, with office address at Block 5, Lot 3, Doña Onofre Village, Barangay Banay-Banay, Cabuyao, Laguna. South Top Pick and Serve North Top Hauling Services Company, owned and operated by Mr. Richmond Paras, with office address at 1193 Luwasan, Muzon, San Jose del Monte, Bulacan. And then ang Camion Transport Services o Services, owned and operated by Jimwell Camion. Gayun din ang Sonar at ng JB Start Gaming Company. Okay, this time, atin naman pong ihahatid. Siyempre, pengi naman ako ng pangalan ng ating mga kasama dito, no? Thank you sa aking pilot, kay Police Corporal Robin Barameda. Si Kanono, si Shara Route daw si Kanono. EPD, HSDMDU. At sila Dr. Dot Baldazar at yung grupo ng medical and dental ng Krame, no. This time atin pong tanggapin ang ilang mga pag-uulat mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District, mula po sa ating mga EPD, PNN police reporters, mula po kay Patrol Woman Jenny May Dolor. EPD binigyang rekognasyon ang retirees sa Salamat Kapatid program bilang pasasalamat sa mga kapulisan sa kanilang hindi matatawarang sakripisyo at paglilingkod sa bayan. Isang programa ang iginawad para sa 3 EPD retirees noong araw ng kanilang pagriretiro, kasabay ng seremonya ng pagbaba ng pambansang watawat. Ang nasabing programa ay pinasinayaan ni Police Colonel Oscar P. Hasildo, Deputy District Director for Administration ng EPD, kasama si Police Colonel Jesse B. Tamayaw, Deputy Director for Operation, mga district staff at dinaluhan din ng mga pamilya ng mga nagretiro. Binigyang parangal ang 3 retirees na sina Police Executive Master Sergeant Marlon Eleuterio, Police Executive Master Sergeant Ronald A. Abaa, at Police Staff Sergeant Fernando T. Praire. Gayon din ang kanilang mga matatanggap na benepisyo sa ilang taon nilang pagsiserbisyo at sa karangalang batid hindi lamang sa Eastern Police District kundi maging sa buong organisasyon ng EPD na siyang nagsilbing pangalawan nilang tahanan at pamilya. Tunay ngang hindi matatawaran ang sakripisyo ng ating mga kapulisan, ang ating mga huwarang bayani. At para naman sa balitang pampalakasan, opening ng 4x4 Basketball League ng mga kapulisan ng EPD Headquarters matagumpay na binuksan. Formal na nga binuksan ang 4x4 EPD Basketball League na pinasinayaan ni Police Brigadier General Wilson C. Asweta, District Director ng EPD, kung saan ito'y nilahukan at sinuportahan ng mga kapulisan ng District Headquarters. Ang nasabing aktibidad ay pinangasiwaan ng District Special Training Section sa pamumuno ni Police Captain Eduardo Isbaclig Jr. Layunin ng nasabing aktibidad na matuunan ng pansin ang pisikal na kalusugan ng ating mga kapulisan sa pamamagitan ng mga ganitong sports activities upang maksigla nilang harapin ang kanilang tungkulin sa napaglingkuran ang mamamayan. At yan ang mga naging aktibidad sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrol Woman Jenny Midolor. Okay, maraming salamat. Atin naman tanggapin ang pag-uulat mula kay Patrol Woman Mel Loquias. Mula sa Pasig City Police Station, 2 babaeng sospek arestado. Hindi na nakapalagpa ang babaeng sospek nang ihain sa kanya ng otoridad ang kanyang warrant of arrest at basahan ng kanyang karapatan bilang akusado. Ang naarestong sospek ay kinilalang si Alia Shasha, 39 anyos, isang businesswoman at residente ng Barangay 7,
PS2, Tondo, Manila. Itinuturing na wanted person ng Pasig City si alias Shasha dahil sa kasong estafa na may piyansang 20,000 pesos for 2 counts of estafa. Pansamantalang nakakulong ang suspect sa impilan ng Pasig PNP habang gumugulong ang kanyang kaso. Samantala, arestado naman ng Pasig PNP ang isang babaeng drug suspect na kinilalang si alias Tolan, 49 anyos at residente ng Pinagbuhatan, Pasig City. Nasabat mula sa suspect ang 3 silyadong plastic na naglalaman ng inihinalang shabu na may timbang na mahigit kumulang 5 gramo at may standard drug price na 34,000 pesos. Kalakip ng 2 pirasong 100 peso bill na ginamit bilang buy-bus money. Nasa kustudiyan na ng Pasig PNP Custodial Facility ang suspect at sasampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, habang ang mga nakumpiskang ebidensya ay naisumiti na sa EPD Forensic Unit para sa kukulang disposisyon. Para naman sa karagdagang ulat mula sa Pasig City, suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition, arestado. Agarang nagresponde ang mga tauhan ng Ortigas Police Substation nang makatanggap ng tawag mula sa empleyado ng Kerry Karaoke sa Show Boulevard, Barangay Santo Tomas, Pasig City. Base pa sa salaysay ng empleyado, may isang customer na nakapasok sa karaoke bar na may dalang baril. Kaya agad na verify ng mga kapulisan ang report at nagsagawa ng offline bakal kung saan naabutan nila ang nasabing suspect sa loob ng karaoke bar. Nakumpiska mula sa suspect ang isang caliber 45 Glock 21C Austria with serial number VX580 at isang magazine loaded with 12 live ammunition at nang hanapan ng dokumento sa nasabing baril ay wala itong may pakita. Dito na binasahan ng kanyang karapatan bilang akusado at diretso kulungan na ang suspect na kinilalang si alias Jinky, 29 anyos, isang caregiver at residente ng Barangay Santo Tomas, Pasig City. Sasampahan si Jinky ng kasong paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. At yan po ang mga ulat mula sa Team EPD Pangmamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Melin Vilocas. Okay, maraming salamat sa ating mga EPD, PNP police reporters. May mga nagbubulungan dito. Thank you very much sa ating technical side. 15 minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Siyempre, magandang tanghali po kay Ma'am Kat Kapiling. O, si Jenny Dolordan nanonood. Kay Attorney Eric Valero, magandang tanghali po. And then kay ED, no? Executive Director ng LTFRB, Attorney Bob Paig. Congratulations sa aking pamangkin, Regional Director ng LTFRB Region 3, Edward Cabase. Ang programang ito ay sa atin ng Load Them Up Transport Incorporated, owned and operated by Mr. and Mrs. Romeo and Ida Isguera. South Top, Pick and Serve, North Top, Hauling Services Company, owned and operated by Mr. Richmond Paras. Ang Camion Transport Service, Sonar and JB Star Gaming Company. So this time, ipa-flash natin yung mga pictures. Ipapakilala ko muna yung aking napakagandang guest, no? Mukha siyang Koreana. Koreana ang kutis ni Doktora. Napakatipid. Sa pagkahaba-habang mga intro natin, she graduated from UE on 2002, Doctor of Dental Medicine, lateral entry. The year she entered service is 2004. Ang iksi, ano? Siyempre, amin pong taus-pusong pagpapasalamat sa pagbibigay nyo sa amin ng pagkakataon
On behalf of the District Director's Office, Medical and Dental Unit, amin pong kinalulugod na ipaabot sa inyo na siyempre no bagong upo na team leader ng Medical and Dental Unit ng Eastern Police District. Walang iba kundi si Police Lieutenant Colonel Josephine L. Nandu. Siyempre bago ko pabatiin si Doktora, no? Police Lieutenant Daligdig, ayun si Ma'am. Siya ang District Supervisor, Nurse Supervisor. Woo! Pinag-uusapan ng mga nurses ngayon. Police Staff Sergeant Araw, Nurse Araw, PNOC. Alam mo, Major Agmaliw, kabats ni Robin. Okay, tulad ng aming binabanggit kanina, welcome and thank you very much for giving us the opportunity na makadaupang palad kayo. With us is Police Lieutenant Colonel Dr. Josephine L. Nandu. Pabatiin muna natin si Ma'am worldwide. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At kinagagalak ko po na maparito sa inyong programa at binabati ko po ang lahat ng nanunood at nakikinig po sa programang ito. Uy, ang iksi din. Siyempre, babatiin ni Ma'am, yun nasa Medical and Dental Unit ng EPD, no? Opo, unang-una po, binabati ko po ang ating Chief PNP, si Police General Benjamin Acorda, sir. Ang ating bagong Regional Director po, si Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., sir. Ang aking Director po, si Police Brigadier General Jezebel Medina, ma'am. Ang aking Chief Regional Medical Dental Unit, NCR, si Police Colonel Jesimir Protasio, ma'am. Ang aking mga EPD, MDU personnel po. Kamusta po kayo at lahat po ng Station Health Unit ng Team Pamamarisan po. At sa lahat po ng taga PNP Health Service, magandang tanghali po sa inyong lahat. Also, Dr. Dot Baltasar is watching, no? They're watching. Hello, ma'am. Sabi niya kanina, ang dami daw niyang babatiin, pero mukhang nagkawala. Okay, siguro para sa kabite. Thank you very much sa Mellow Tats dun sa ating sa technical sa 94.7. Thank you very much. Sabi kanina ni Doktora sa akin, dami daw niyang babatiin. Nagkawala. Parang ganyan din ako minsan, nawawala yung listahan ko. Anyway, para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, sabi nga po natin, ang programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan, we are more on parang education, familiarization, syempre, updating of course ng mga accomplishments ng ating mga units, no, na nakakasama dito. So this time, we are very fortunate that with us is the Eastern Police District Medical and Dental Unit. This time, alamin muna natin yung mandato or the mission and vision statement of EPD Medical and Dental Unit. Doc? Actually po, ang aming mission at ang vision po ay nakalinya po sa mission and vision ng PNP Health Service, which is yung mission po natin is to provide healthcare for the PNP personnel, dependents, and authorized civilian. Tapos ang aming pong vision ay by 2030 po, dapat po we are highly capable PNP Health Service providing a continuum of quality and responsive healthcare services to the PNP personnel po. Okay.
Pero sabi nga, no, kahit pa sabihin mong kauupo lang, kahit isang araw pa lang, but the expertise is there. Sabi nga natin, laging handa ang ating mga otoridad. So this time, as the team leader of the EPD Medical and Dental Unit, alamin natin paano nila minomonitor ang health ng ating mga kapulisan. Isasama na ng aking partner yung kanyang katanungan. Mix natin, no? Sige. Huy, partner, kala ni doktora hanggang alauna lang siya. Okay, dugtungan mo partner yon. Kinukumusta ko kay doktora yung paano nila minomonitor yung health ng ating mga kapulisan. Siguro, I will be very particular kasi napakalaking factor din ito eh. Pagdating sa dental, ikinababagsak din ito eh. Pagdating sa examination ng ating mga kapulisan, alamin natin kung paano nababagsak. We will focus more yung sa dental yung kasi kasama ito sa physical sa health na. Oh, okay. Sa dental tayo mag-focus because with us is a doctor ng dental. Partner, may idudugtong ka ba? Yes, ma'am. O baka malayo yung idudugtong mo, pasasagutin ko muna si doktora. Paano ang epekto if ever na gaano, meron bang pagkakataon if ever na parang one particular recruit babagsak sa isang dental, is there any period na binibigay or parang totally, di ba minsan merong, like the neuro, it will take about 6 months bago ka makakuha. Mamaya alamin din natin sa dental naman kung may pagkakataon pa ba na ibinibigay if ever na they will fail, no? Yung kanilang sa mga dental nila. Ano bang mga O partner, pasagutin ko rin si doktora. Opo. Sasagot na si Doc. Actually po, yung mga disqualification po sa dental pag sa PNP recruitment, yun po pagkulang po ang ngipin po na opposing na ngipin. Meron po dapat na 6 na opposing na ngipin sa taas tsaka sa baba para po mag-qualify na makapasok po sa PNP. At ang isa pa po dyan, yung profile po, meron po kami tinatawag na mga class 3 na pag hindi po yung mga mas naka-forward po ang babang ipin doon po sa taas. Yun po kasi inaano po natin yung pagngiti po ng tao, lalo na tayo po ay nakikiharap sa komunidad. Palang kasama po 'yon sa sa disqualification po ng pagpasok po ng PNP. 'Yun po. Okay. Partner, batiin muna natin. I suppose ibibigay sa akin ni Dr. Dot. Nandyan po sila sa office ni DD, Southern Police District. Kasama ang aking pinsan, si Dr. Richie Lugaufo, si Dr. Dot Baltasar, and Doc, habol mo, no? Habol. Magkikita po kami mamayan. Oo, kaya kailangan eksakto 1:15 Partner, may tatanong ka kay doktora. Yes, ma'am. Bago ko tanungin si ma'am, of course binabati ko siya ng napakainit na tanghali sa kanya na pagdating niya dito na isa sa naman ng mga di-kalibring guest natin, ma'am, no. So tatanong ko na lang, dudugtungan ko yung tanong mo, ma'am, kumusta naman po ang district health natin sa pagdating sa mga plans and programs para sa ating mga kapulisan ng Eastern Police District po? Actually, marami ho tayong programa na para po sa EPD personnel. Meron ho tayo na sa alagang EPD kasi nakapasok na ho lahat yung programa ng health service. Isa na ho dyan is yung ating annual physical exam kung saan po na chine-check po lahat ng health status po ng ating personnel. Tapos nag-undergo po sila ng laboratories. Tapos from there po, twice a year po yan na ginagawa. So from there, pag lumabas na po ang kanilang mga laboratories, nandun na po yung pumapasok na quarterly, meron po tayong enhanced monitoring of police overall wellness, wherein from the laboratories na meron sila, doon po natin titingnan kung ano po yung mga diseases
na meron po na present sa kanila at binibigyan po natin yan sila ng quarterly na free medicines po, mga maintenance medicines para po kung sila po ay diabetic, kung sila po ay mataas ang kanilang mga kolesterol, may pababa po natin yan at maintain po nila yung overall wellness ng para po sa pang-araw-araw na pagre-render po nila ng kanilang mga trabaho ay maayos po ang kanilang mga pangangatawan at ang kanilang kalusugan po. Ganun po yun. Mapalo po na rin, no? Ma'am Flory. Meron bang certain age nung yung police to undergo yung ating medical? Meron po. Bali ang atin pong ang ating yung MPAW po is from 40 years old and above po. Ngayon sa MPAW na ho yan, nasama na po dyan ang mga NUP. Opo. Tapos siguro a month ago, nakaisip po kami dahil nga po ang age range lang po ng MPAW is from 40 to 65, sabihin na natin, kasi kasama na po ang NUP. Nagkaroon po tayo ng quantum magnetic resonance analysis po. Ito po, naisip po ito ni CDDS actually na mag-conduct para naman po ito sa mga bata pa nating mga kapulisan, which is siguro magre-range ng 21 to 40, parang ganun po. Para naman po magkaroon na rin po ng monitoring ng ating mga pulis na mas bata po dun sa age range, yung age range na kasi wala pong nagmo-monitor. So gumawa po kami ng programa na para po sa mga mas bata po. Kasi ang minsan akala ho natin dahil mas bata, wala pong mga sakit pa. So meron na po kaming nakikita sa pagmumonitor namin at pag-gather ng data na sa age 28 to 30 plus pa lang po, early as 30 plus, meron na pong may sakit po at meron na po silang kailangan na mga maintenance medicine po. Nung nakatandem ko ang chief ng medical ng health service, no? Parang nabanggit din sa atin, Doc, na parang karaniwan na namomonitor ngayon, parang meron tayong texter, no? Yung high blood, no? Ang karamihan na karamdaman na nakikita ngayon. Probably because of the weather na rin, ano? And the food intakes ng tao, no? Minsan genetic din po. Naniniwala kayo dun sa Minana? Kasi ako naging tigapagmana ako ng diabetes. At kagandahan. Kami rin po may minana. Okay, tayo po'y magbabalik pagkaraan po ng ating station ID. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWBL. Okay, ang tumpak na oras, 30 minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Patuloy po kayong nakikinig dito po sa palatuntunang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan in partnership with Eastern Police District. My partner, no? Police Captain Krista is watching. Hello. Siyempre, Sir Greco is watching. Ang ating the action man, the author, Police Colonel Benliner Capili, CDDS, EPD. Ang programang itindog sa atin ng Load Them Up Transport Incorporated, owned and operated by Mr. and Mrs. Romeo and Aides Guerra, South Tap Pick and Serve North Tap Hauling Services Company, owned and operated by Richmond Paras, Camion Transport Service, owned and operated by Jimel Camion, Sonar and JB Stark Gaming Company. Nanonood po, pa-shoutout daw.
Sa Direktor ng Health Service, Police Brigadier General Jezebel Medina, Police Colonel Jose V. Sales Jr., Chief Dental Division, Police Lieutenant Colonel Dorothy M. Baltazar, Chief Dental Career Development and Management Section Dental Division, Police Major Richelu G. Futol, Chief Dental Dispensary, RMDU, NCRPO. Siyempre, pogi-pogi ng pinsan ko, Doc. Okay, muli po nagbabalik. Siyempre, kasama ko pa rin live dito sa ating impilan ang si Doktora, no? Si Police Lieutenant Colonel Josephine L. Nandu. Kasama pa rin natin yung masisipag na kasama ni Ma'am, si Police Lieutenant Daligdig. Yun. At si Police Staff Sergeant Arao. Siyempre, hindi ko kakalimutan yung aking partner, no? Si Police Major Agmaliw. A while ago, ako ba nagtanong kanina kay ma'am? Hindi, minana lang yung sinabi ko sa iyo eh. 'Di ba? Yung minana ko sa daddy at mami ko, diabetes. Hindi. Kasi nadadaan natin sa biro, pero seryoso ito. Lalo kapag pagdating ng recruitment kasi partner, nakikita din natin yung haba ng pila, no? I will be very particular with the dental, no? Kasi akala natin, ganun-ganun lang, konting sira ng ngipin, hindi mo ikababagsak. Ikababagsak mo din ito. Parang once you decide, no, na pumasok, maging miyembro ng kagawaran ng Philippine National Police, you have to see to it that you are physically fit, no? You are healthy. Kasi akala natin yung kailan ko lang din na-realize partner na napakalaking bagay pala ng ating mga ngipin. Malaking factor din ang piniplay nito, no, Doc? Pagdating doon sa pagpasa, no? Pero babalik na naman ako doon sa aking kinukumusta kanina. Hindi po lingid sa ating kaalaman na ating pong butihing Chief PNP, mayroon tayong 5 focus agenda. So alamin natin mula po sa ating Medical and Dental Unit Team Leader kung paano naman nila ito na i-apply, no, sa kanila. Particularly, I'll start from yung aggressive and honest law enforcement. May mga operations din po ba na ginagawa? Probably yung mga actual, yung mga medical nagme-medical mission, I suppose, kasi during the time of COVID, Doc, na i-relay sa atin the previous chief ng medical, naging napakaabala ng health service. Would you mind to please share it with us? Hanggang ngayon naman, nandun pa rin tayo sa COVID. Kumustahin din natin? Actually po, sa COVID update po ng Eastern Police District, wala po kaming cases po ngayon. Ang meron lang po kami mga hospitalized na personnel na outside sa cases ng COVID. Yung mga, dahil marami pong police nating nagmomotor, yun po yung mga motorcycle accidents, tapos yung mga shooting incidents na nasa hospital po ngayon na nagpapagamot po sila. Yun lang po, 2 cases lang. And then about naman po sa mga ang aming mga community engagement na under po sa 5 focus agenda po ni Chief PNP, marami po tayong programa na nakapaloob po doon. Sa 5 focus agenda. Opo, Okay, go ahead. yan po meron po tayong Oplan Tuli na kahit po nung panahon ng COVID nag-o-Oplan Tuli po kami since malayo po yung body. Ano yun, ma'am? Is the medical unit iniimbita kayo? Yes po. May mga request po yan from the barangays na isinasama po kami para may mga collaboration po na nangyayari sa mga local government na dahil nung panahon po ng COVID, 'di ba, parang ang PNP lang po talaga personnel at lalo na yung health service ang nasa labas po na makakapag-provide ng mga ganong programa. So marami pong mga invitations, lalo na mga collaborations, lalo na sa mga bakuna po. Yan yung mga time na nagbabaksin po tayo
ang PNP po, lalo na ang health service, nandyan po kami sa mga local government. Kasi hindi lang naman, Doc, ang sinisilbihan nyo, hindi lang naman yung PNP personnel, Yes po, Ah, lumalabas po pati kami. ang dependents nila. Yes po, At opo. tapos, pati mga civilian po, nagre-reach out din kayo? Yes po, Okay. nagre-reach out din po kami. Lalo na po na pagkulang po ang kanilang manpower sa local government, naiimbitahan po kami para makipag-collaborate po sa kanilang mga activities. So, meron pa po tayong mga Oplan Turi po. Pero yung sa dental po, dahil ang Philippine Dental Association po is naglabas po ng memo na solely hindi po kami pwedeng mag-dental mission, magbunot po muna sa labas dahil andyan pa nga rin po ang Kasi COVID. COVID. So, ang ginagawa po namin sa mga Adapt a School program ng EPD at kung meron pa pong mga medical missions, ang ginagawa na lang po namin is nagbibigay na lang po kami ng lecture po, oral lecture sa proper toothbrushing, paano i-maintain ang mga ngipin, tapos nagbibigay na lang po kami ng oral health kits, yung mga toothbrush and Oo toothpaste nga. po Sa labas national po. headquarters, no, lagi silang may available na yung anong tawag doon, Doc? Tool Oral kits. Oo, Oral oo. health kits. Oo, partner. Yes, ma'am. Palibasa, buo yung ngipin mo, no? Hindi, ma'am. Hindi, go ahead, go ahead. Buo yung puso ko, ma'am. Buo yung puso mo. Hindi kasi, itatanong ko sana kay ma'am yung pero baka may gusto kong itanong, pero mamaya, syempre, alamin din natin kay Doc mamaya kung paano naman nila napapangalagaan yung moral and welfare ng kanilang mga personnel. Knowing that they are too busy, no, to attend to Oo. doon sa mga, paglabas-labas nila. Kung natatandaan mo kasi, patuloy ang ginawang medical mission ng ating mga kapulisan. Sila ay abala rin, ano? Lalo na doon at nalungkot din tayo during the time of COVID. Marami din po tayong mga kapulisan na nabuwis yung buhay. And we are all praying for them. Sabi nga probably yun nakatakda, no. Minsan kasi sabi nga nila, Doc, pero mahirap talaga magsalita ng ganon pag yung sudden yung death, parang minsan iniuugnay natin na probably it's already your time. Pero sa morning, sa the stage ng morning ng isang family, parang hindi agad natin masasabi yun, na parang it's your time, that's why those things happen, no? Pero syempre sa kagawaran ng Philippine National Police na nakita din po natin, marami din po yung nabuwis na buhay. Kaya ngayon ay nakikita natin, partner, kung paano inaalagaan ng mga kapulisan ngayon yung kalusugan ng ating mga kapulisan. O ano tatanong mo ngayon? Inubos ko? Okay, we have 39 minutes after 12 o'clock. Patuloy po kayong nakikinig dito po sa palatuntunan ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan in partnership with Eastern Police District. Siyempre, congratulations, Ako na lang nakakaalam ng partner. Congratulations kay Police Colonel Bendiner Capili, CGDS, Eastern Police District. Partner, go ahead. Continuously nating itatanong kay ma'am, no? Dito sa moral and welfare, kasama na rin yung mission natin dito to provide healthcare sa ating mga PNP personnel and then dependent. Ma'am, tanong ko lang dito kasi may karugtong dito, yung authorized civilian. Pwede ba nating paano ba nating ma-explain na sino tong mga authorized civilian na pwede nating mabigyan ng tulong? Actually, yung mga authorized civilians po is sabihin na natin na from other agencies na gusto pong magpa-treatment sa health service, tapos mga LGU, mga ganun po. Yung ibang agencies po na... What is the process? They need to submit a request letter. Meron pong mga request May letter. proseso. May proseso po na request letter, tapos i-approve po ng Subject aming for mga approval. superiors kung okay po na bigyan po sila ng kaukulang treatment po. Yeah. Okay, partner?
follow up na rin ma'am dito sa moral and welfare. May maximum bang dependent kung halimbawa yung anak ko ma'am may isa lang ba Halimbawa, ang oo. anak mo, 5, isa Yes lang? ma'am, isa lang ba ang pwedeng mag-avail na Anak mo Ay, yun hindi eh. po, lahat po. okay. Actually, open po ang EPDMDU. Ayun, Sa napakagandang kahit balita po ilan yan. pong ilang basta dependent po. Huwag ka na mag-anak Oo. na isang dosena. Open po sa lahat ng dependent. Oo. Gandang balita po yan. Hindi, ang alam ko partner, sabi ko nga sa'yo, magkakabuko na naman tayo ng edad eh. Nung panahon ng daddy ko, army si daddy, no? Parang lahat kami, naririnig ko, sakay, pupunta tayo sa dispensary. Oo. Yun ang tawag sa noon nung Ng unang araw. panahon. O, di ba? Pero nakakagulat ka naman, ikaw magbibigay kang diskriminasyon sa 5 anak mo, isa lang, hindi. Lahat yun covered ng ng Yun, kagawaran. kahit sandosena Oo, yun. kahit saan. Kaya, basta tunay na anak. Hindi naman Hindi, po. sa illegitimate naman, kinikilala sila Yes ngayon. po, Oo. kinikilala po sila. Kinikilala sila, very powerful din ng ngayon because of the new family code partner, Oo no? po. Oo. Okay. May idadugtong ka pa ba? Yes ma'am, nabanggit nga ni Ma'am Josephine kanina na mayroon silang mga parang best Haba-haba na, practices, ma'am. no? Ma'am, Opo. nandun na lang. Pwedeng Ma'am Jopay na lang po. Oh, Ah, Popeye. kamusta Sabi ka ko na? sa'yo, andito Koreana eh. Paano itong ma'am, for the awareness ng ating mga tagapanood, no? Yung paano natin in short message lang, ano ba itong EMPOW? Yung MPOW po is Empaw ba? Ano to? enhancement. Enhance. Okay. Monitoring Empaw. Enhance. overall- Empaw. of wellness po. Empaw. Enhance monitoring overall. Wellness po. EMO. M M. enhanced monitoring police overall Ayun. wellness. When was this parang discovered or launched or what? Actually po, etong pong MPOW na to po is ito po yung parang Empower. tawag dito? monitoring. Programa po talaga ng aming director na Si General. Police General Jezebel Medina Yun, po. oh. Nung Ay, ano oo. pa, nung before pa Region 3, no? Sa Region 3, nag-start po yan sa region. Napaka-action woman ni Idol director. po namin oo. yan. At pareho po kaming dentista, kaya opo, dentista Pero po napaka-ano niya, si ni ma'am, director po. dedicated, workaholic, Yes and po, everything. opo. Para bang wala ka nang hahanapin pa, no? Opo. Parang the perfect one. Beauty, brain, mabait, maka-Diyos. Yes. O, di ba? Tapos, nung naging director na po siya, yun po, dahil maganda naman po talaga ang programa at tuloy-tuloy po sa annual physical exam natin, parang naka-anchor po siya doon. So, ang programa po ng PNP Health Service, parang naging well-rounded na po. Parang lahat na nandun na. Yung kailanganin ng pulis, nandun na po lahat sa programa na ho na yun. Okay. We have 44 minutes after 12 o'clock. Patuloy po kayong nakikinig dito po sa palatunto ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan in partnership with Eastern Police District. Si Tita Glides, watching from Marikina CPS. Jenaline Tudao from Marikina CPS. Escad, San Juan. Uy, viewing po. Oo, siguro pabati muna natin. Mahaba pa Babatiin mo ma'am yung mga nagmo-monitor sa di ba si Doc Jopay is telegenic, no? Yung mga station health units namin sa Pasig, Marikina, San Juan, Mandaluyong. Si Hello Paul po. Elona, nahagip din kita. Team LBKM, Police Lieutenant Colonel Josephine Nando of EPD-DMDU, ma'am. Okay, balikan natin. Siyempre, tinatanong nga natin si Doc
kung paano nila ina-apply sa kanila yung 5 points agenda na ating Chief PNP. So I will be very particular dito sa aking tatanungin, paano naman with the health service or with the medical and dental unit, yung integrity enhancement. Paano po natin ito na i-apply dito po sa ating unit? Actually, sa integrity enhancement po, nandyan po yung yung squad weekly interactive meeting po na nangyayari weekly po yan, at may mga e-PICE po rin na at Council of Interfaith na nagbibigay po ng yung parang counseling or mga religious na messages po at interaction. Galing, no? Opo. Kahit busy sila, still they have the time for Find that, time. no? Oo. Kasi that is part of the 5 points agenda. Kasi kumbaga parang maganda talaga with the 5 points focused agenda na ating CPN. Pinakamaganda sa lahat nito ang isabuhay. O, di ba? O, partner, nanahimik ka dyan. Hindi. Yun, tulad nung sinasabi ni Mama, no, na natutupad nila yung activity na yun. Parang, how often naman, Ma'am, na gagawa ito ng inyong tanggapan? Weekly po yun, meron po kaming mga Zoom meeting na Napaka-aktibo nakaschedule every Friday po. Napaka-aktibo ng Meron po EPD, tayong no? stream. Pinuri ito ng ating butihing chief, si General Ortizo. Oo, yung mga life coaches and mga religious gatherings, masyadong aktibo ang EPD. Congratulations for that. Ayan, sa tabi nyo, ayan, no? Graduate ng maraming ano yan, no? Partner, kumibo ka naman. Yes, ma'am. Pwedeng magtanong, ma'am, ulit. So, continuous natin, ma'am. Kasi excited po ako malaman mga to, no? Para din sa mga kaalaman ng ating mga tagapanood. Ma'am, Ang balita ko nasa conference ka eh. kanina, ma'am. Go ahead. Ma'am, ano ba tong paki-explain in short word na ano ba tong quantum magnetic program ninyo na medyo nakikita kong maganda para sa kapulisan natin? Kindly explain in short lang, ma'am. Actually, yung quantum magnetic resonance, ito po yung parang ilalagay nyo po yung kamay ninyo dun sa machine. Yun. Tapos from there po, nakikita po kung ano po yung magiging future na future na sakit mo at present po dahil lang dun sa machine na yon. Mm. So from there po, nagkakaroon po ng idea, parang preempt na idea po ang isang personnel kung na hindi siya aware na kung ano yung may sakit siya. Pero kailangan po, after po ng quantum magnetic resonance na yon, is kung meron pong nakikita yung medical doctor natin na parang warning o mga signs na hindi maganda doon sa quantum na yon, is binibigyan po siya ng meron pong request for laboratory para malaman po natin kung tama nga ba yung parang lumabas na result doon sa quantum magnetic resonance to, analysis. aparato? Yes po. Is it accurate, no? Actually po, parang 85%. Pero Oo, never, was was there an incident na parang dumaan dito sa quantum na to, hindi tumama? Pinapaulit yung through the laboratory. Sa laboratory na. Opo, So parang oo. parang trial and error, parang ganun. Opo. Oo, kasi halimbawa na lang sabihin na lang natin halimbawa. Ito, nakita doon sa quantum, may ganito ka. Dahil meron tayong mga dalubhasang doktor, inuulit to for confirmation. Yes po, opo. Ayun. So yung libre naman po yung laboratory sa Krame. So
binibigyan lang po, parang ano po yan, parang Ang advance galing. na ano na How to screening. avail naman. Yun. Di ba, partner, no? Alam ko, yun ang susunod mo eh. How Ma'am, to obey. how to avail naman na Oo. maano ka ano ba to aparato hinahawakan mo inaano sa Hindi po, ano po siya, Paano? machine, tapos ilalagay mo lang po yung kamay niyo doon sa machine na yon. Mm. Tapos for ilang minutes, mga 1 minute siguro, na mariread na niya kung ano po yung... Ito ba ma'am ay naka scatter ba ito or we only have this one with the National Headquarters Health Service? Actually po, ang Eastern Meron Police na? District Medical Unit lang ang... Meron? Po. Ano po ito? Oh! Weekly po ito, weekly. Tapos, umiikot po kami sa lahat ng istasyon po. Talaga? Para po ano sila, QRMA po sila. Kaya nga po, excellence ang EPD po. Opo. Galing na. Kaya lang, sino katuklas nito? Siyempre po, si Sir Denliner. Ay, sa kanya Isa sa yung pang ano po niya. Noong una po, Ayaw ni Sir makita yung lahat ng sakit ko. noong una po, actually, ang ano lang, may age bracket po yon. Pero nung nakita ni Sir kung na medyo maganda po ang ano niya, ang outcome po niyan, lahat na po ng 2,750 na total strength ng EPD po is nakaka-avail na po nito. Wow! Again, the action man, the author, ano pa ba? Meron na wala ka, sir. Congratulations, sir. Kita mo, isip ako ng isip, sino kaya tumuklas nito? Andiyan ka lang pala, sir. So, naging malaking tulong din po talaga siya para po Para kasi Maka- nagkakaroon ano ka ng kami. prior preparation eh. Halimbawa, binasa man ng gano'n, not necessarily for you to believe, but there is the confirmation there because may doktor na aalalay sa'yo, yes no? po, meron To po. check. Opo. Parang kumbaga sa ano, hindi ka nag-iisip na ganito, parang subukan mo muna to, then if they found out na nagtutugma, let it be na dumaan ka na sa professional na Yes po. terminolohiya ng medisina. Tsaka dahil po doon, parang nakakuha po kami kasi dahil nakafocus po kami dito sa MPOW na 40 and to 65, medyo nagkaroon po kami ng chance na makuha din namin yung data ng mas bata na mga personnel kasi nakakausap lang natin yan o nai-evaluate lang namin yung mga mas bata through the PFT eh. Pero hindi kami nakaka-gather ng data talaga nung kanilang mga health status. So, naging opportunity siya para makakuha kami ng data doon sa mas younger na mga. Okay, EPD-MDU Chief Clerk daw watching daw pa shout out daw sa EPD-MDU family. Shout out. Si Ricky Bahet. Si doktora din si Marian Ebdane, no? May Doktora classmate po. Marian Ebdane, busy ang aking BFF ko na si Doc eh. BFF ko na rin si Doktora Jopay. Okay, 5 minuto, 6 na minuto bago sumapit ang ika-1 ng hapon. Kala mo, alis ka na, Doc, ha? Okay, this time, halos natalakay naman natin yung iba, no? I will jump naman. Kanina, sa pamamagitan ng pagbisita nila partner no, sa community, ay makikita na natin yung community engagement no, ng ating medical and dental unit, yung services nila, no, is extended no, sa komunidad. How do you reach out po sa ating komunidad? Do you, may koordinasyon ito sa barangay or nagkakaroon lang kayo ng planning para sa visitation ng mga lugar-lugar for the community engagement? Actually po, since ang mission talaga namin is solely for the PNP personnel, kasi sa PNP pa lang po, malaki na po talaga yung scope ng aming pagbibigay ng serbisyo at ang medical na serbisyo po. Ang mga
community engagement po namin is coordination talaga po sa DOH, sa mga LGUs. Yun po ang kaya sila po ang nagre-request mostly ng katulad nung last time, ito pong programa ng DOH na Chikiting Ligtas po, yung pagbibigay ng mga Bakuna po ba yan? Opo, yung bakuna po na po ito na-launch po ito sa bandang San Juan. Kasi alam So- niyo, Doc, doon tayo humahanga in spite of the fact na banggit mo nga kanina, na sa organisasyon pa lang parang mismo sa PNP pa lang, more than enough yung serbisyo nyo. But sabi nga natin, dito sa serbisyo nyo ngayon, na hindi lamang seguridad, peace and order, hindi lang yun, seguridad ng individual, hindi lang yun. Minahal nyo na kami, pati ang aming kalusugan, ang aming Oo. kahirapan, at ang Oo. lahat sa amin, di ba? Opo. So, naano ko kanina, parang tinusok yung puso ko, partner, nung sinabi ni doktora na sa PNP alone, no? Parang more than enough to render the service. But still, andun yung puso nila to extend Yes. to the community. Oo. Go ahead po. Dahil kung iisipin nyo po pag nakita nyo po yung aming ng PNP, ang dami pong nurses. Kaya nung COVID po talagang nailabas yung mostly ng mga police dahil ang dami po dyan na may mga sa medical side po ang kanilang natapos na mga kurso. So katulad po nitong yung programa ng DOH nung last time in Chikiting Ligtas, dahil po sa San Juan ang dami po naming nurses, mga station health units. So sila po at kasama po ang aming medical doctor, kasama po sa mga nagbakuna po doon sa mga bata, yung nagbigay ng oral polio, rubella, measles po na vaccine. At iba pa po, yung iba pa kahit nung COVID na time po, talagang nagamit po ang ating mostly na medical or medical health police na tawag dito, yung nakagraduate po sa medical course na naging police po kahit na nasa line po sila. Okay. Opo. Yan po yung ating sinasabi, no, na the other side of the Philippine National Police. Napakarami po nating professional. Sabi nga, by profession, we have our doctors, our engineers, our lawyers, lahat meron, Lalo higit, ika nga talagang naakap yung malasakit, pagmamahal sa isang tao nung datnan po tayo nitong COVID. Lumabas po ang ating mga personnel, no? Kagawad ng kapulisan na ika nga ay mga frontliners natin, mga doktor, nurses, medtech, no? Kaya nga wala ka nang hahanapin pa. Sabi nga nila, ang magmahal daw ng pulis. Sagot, medyo ragmaliw. Okay, ilang segundo na lamang po. Malapit na po tayong mabot sa oras ng alauna. Pero bago yan, partner, may tatanong ka pa ba? Ako kasi marami. Yes, ma'am. Meron Marami pa. pa. Go ahead. Opo. Marami pa. Hindi na kasi tinitignan ko kanina. Kanina pa ako kaning gustong tanungin si ma'am. No? Malay buwelo mo Actually, dyan, may follow-up question pa ako dito. No? Kasi gusto kong lumipat sa health unit ng EPD. Kasi Health nga, unit. sa inyo, ma'am. Nurse ka, di ba? Hindi po. Ano? Criminology po, ma'am. Pero yung lilipat ka puso daw? ko, nurse. Wow! Meron bang certain requirements o kailangan, ma'am, na halimbawa gusto kong lumipat sa inyo? Gusto ko kayong gayahin. Sense of ng yung alagang Kahit EPD. hindi yun ang profession Detail mo. o mag-detail lang muna o talagang lilipat ng Lilipat, PNP? ma'am. Meron bang Parang- certain na Parang mali yata. Parang, ma'am, sandali lang. Ang guest natin, si Dr. Police Lieutenant Colonel Dr. Josephine L. Nandu. Pero, the way yung tanong niya, ma'am, pwede pag-reportin mo sa office, magpapa-interview Okay, mamaya po sasagutin po ng ating panauhin ng katanungan ng aking co-anchor pagkatapos po ng ating station ID. Mula
sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Okay, ika-isa ng hapon. Yan po ang ating tumpak na oras. May napansin ako doon sa kaliwang bahagi ng aking partner. Meron siyang suot-suot. Odi siya. Thank you, partner, ha? Yes. Kasama ko pa rin po live dito sa ating himpilan ng butihing team leader ng Medical and Dental Unit ng Eastern Police District, Police Lieutenant Colonel Dr. Josephine L. Nandu, si Police Lieutenant Daligdig, si Police Staff Sergeant Arao, at ang aking partner, si Police Major Agmaliw. Partner, 10 minutes na lang yung nalalabi natin kay mama, no? Siguro, baka pagpaalamin mo na naman, no? Baka merong nais iparating si ma'am sa atin, lalo na yung kanilang mga pinagkakaabalahan, ano? Bibigay namin yung pagkakataon sa inyo, ma'am, bago kami muling magtanong sa inyo. Baka meron kayong mga future medical missions, future whatsoever, go ahead po. Actually, ma'am, ang hindi pa natin na-touch sa mga ibang programa namin, yung Oplan Paki. Kung hindi nyo pa naririnig, ano. Ang dami niyang Oplan na, Oplan Tuli, Oplan may Paki. Empow. This time, what is this Oplan Paki? Yung Oplan Paki po, ito yung police ay alagaan, kaisipan ay ingatan. Wow. Ito naman po yung tungkol sa neuropsych natin, yung nandito po yung social counseling po. Police, Yung dito po mapapasok na pag may problema po na de-depress, merong problema po Ma'am, sa police alagaan. police Okay. ay alagaan, Police ay alagaan. kaisipan ay ingatan. Wow. Opo. Go ahead, ma'am. So dito po yung pag meron pong problema sa emotionally, yung ating mga police po, yung sa stress management po, dito po yung pumapasok yung Oplan Paki po natin. Okay. Ito, nabanggit niyo yung Oplan Paki, ano? Ito po ba ay yung nasa serbisyo na o pati pa itong mga ika nga ay papasok? Actually po yung mga nasa service na po. Yung pagpasok po, iba po yung ano doon. Iba naman po, yung klase ng neuropsychiatric test doon. exam po yun. Magkaiba yun dito sa ika nga ay nasa service na. Opo. Oh, ang galing ano. Para kayo parang may refresher, parang gano'n ano. Kasi nung panahon ng COVID po, 'di ba, marami Sa bagay, kahit sa oo. labas pa, Oo nga. no, yung mga ano pala, ang dami nang na-depress, na-stress, ganun. Tsaka minsan totoo yung kasabihan, Doc, na gamot sa nakakalimot ay paalaala. O, di ba? Ano, partner? Tumahimik ka eh. Ang ganda na nasa kaliwa mo eh. Hindi, pero natutuwa tayo, no? With the presence of our officers coming from the health service, yung pangangalaga talaga. Kasi talaga naman alam mo, partner, ang pinakakayamanan naman talaga, Doc, ang pinakakayamanan natin sa mundong ito, regardless of the money, ang kalusugan natin. Aanin mo yung pera kung di ka naman malusog. Aanin mo yung pera kung uubusin mo naman sa pagpapagamot. So sabi nga nila, ano nga ito? Cure is better than? Prevention Better than cure. Wala kasi ko nun, partner eh. Puro ko cure eh, no? Okay. Doc, we only have about siguro more than 5 minutes kasi we are to end at 1:15. Again, we are giving you the floor. Aside from your parting message, mamaya pa po yan. Baka meron pa kayong, ang daing prepare ni Doc, partner, o, tignan mo, ayun, no? Go ahead po. Actually, ano po, yung tulad na sinabi nyo, Ay, Doc, makasingit lang pala. Itong Oplan Paki pala, is this being implemented
nationwide. Sa buong Pilipinas. Oo. Oo, buong Pilipinas na ng Sa PNP. PN NCRPO pa lang. Oo, NCRPO pala. Hmm. Na-launch po ito sa NCRPO. So now, Oo. Pero dito lang yan sa NCR. Oo, activity lang po ng NCR po. So sana iba rin naging, po yung sana naging apat yung upuan natin, partner, no? Oo. Meron si resource person doon sa sulok. Ah. Oo, pero natutuwa tayo. Go ahead, ma'am. Curious lang ako kasi totoo yung sinabi ni Doc kanina, no? With the COVID na maraming dumanas ng maraming isipin, May MUP hindi bill talaga pa. ito naging malayo, no? Yung yun, yung mga nagmamahalang nagkahiwa-hiwalay, di ba, Opo, no? ganun nga. Oo. Yung Financially, Oo, yung pananamatayan ng mga Ah, kamag-anak ako, during COVID. namatay na ang mga kapatid police. ko. Tinuring kong parang daddy, namatay siya. COVID time, napakasakit. Mm-mm. Sa ganyan ko lang siya nakikita because may comorbidity ako. Naburol siya, nailibing siya. Sa cellphone ko lang nakita. Napakasakit. Pero with God's guidance, siyempre prayers, eto naman, di ba? Oh, Doc, hindi pa magpapaalam si Doc. Hindi pa ako magpapaalam. Oo, marami pa isi-share si Doc. Marami din po kaming mga deployment po. So hindi lang po kami sa medical pag kailangan po sa national events, naka-deploy din po kami. Lalo na ngayon po magsusona. So kasama po kami sa deployment ng SONA para magbigay po not only for the PNP Ano yun? personnel. Parang first aid, what? Yes po, nandyan po kami para po in case na meron pong mga eventualities na mangyayari during the SONA, nandyan po kami sa gilid po o nandyan po kami sa mga areas na nasaan ang rally o mga para po kung meron pong mga insidente, nandyan po kami para tumulong po at mag-evacuate ng mga masasaktan po during the event po. Okay, partner, naniniwala ka ba na first time lang nag-guest si Dr. Nando? Hindi ako naniniwala, partner eh. Mukhang batikan pa sa akin eh. Uy, ang lalim ng buntong hili, Doc. Anyway, kung titignan po natin yung presensya na ating mga doktor man yan sa katawan, sa ngipin, sa lahat, para din silang teacher, no? Sila yung nangangalaga sa atin. O, di ba, partner, noon? Pag sumakit ang ngipin mo, saka dinadala ng daddy mo, di ba, sa dentista? Sinulit daw. Partner, sulat ka ng sulat. May tatanong ka pa ba? Kasi maya-maya ihingan ko na ng kanyang parting message si Doktora. Talagang wala na po. Anyway, tulad po ng ating nabanggit, parang hindi bago si ma'am na parang hindi bagong team leader ng medical and dental unit ng Eastern Police District because syempre of course yun yung kanyang forte, yun yung kanyang profession, that is the other side of the member of the Philippine National Police. Doktor na, police pa. So this time, atin pong hihingan ng kanyang parting message. Ang ating pong buting panauhin, first and foremost, we're extending our thanks for giving us the opportunity na makasama kayo dito, makadaupang palad para po siyempre naman sa ating mga kababayan. So this time, we will be asking for the parting message ng ating pong panauhin. Please go ahead. First of all po, nagpapasalamat po ako sa kay Ma'am Flor dahil po dito sa opportunity na to para po ma-interview po dito sa inyong programa at kay Sir Kapili po, RCDDS, dahil po dito sa opportunity na to. And ang parting message ko lang po is sa ating mga kapulisan sa Eastern Police District at sa ibang
units po na gawin yung priority po ang inyong mga kalusugan, ano? Kasi nandito po ang health service para po ma-ensure at ma-assure kayo na nandito po kami para mag-assist po sa inyo, at dahil po ang inyong ang kalusugan po ay hindi po makakapaghintay. Kailangan po ninyong bigyan ng time po na magpa-check up o bigyan po ng halaga ang inyong mga kalusugan, kasi hindi po tayo makakapagserbisyo ng mabuti sa ating komunidad kung ang ating sarili po ay ating napapabayaan. So dapat po mag-practice po tayo ng daily na self-care po, at pakiramdaman po natin yung mga sarili natin kung tayo po ay may sakit, at kung meron man po tayo nararamdaman, tayo po ay magpakonsulto agad para po hindi na po lumala ang ating mga kondisyon. Yun lang po. May 5 minutes pa, partner. So this time, pababati. Although nagbigay na siya ng kanyang parting message, ano? Alam niyo mga kababayan, binigyan po tayo ng pagkakataon ni Doktora to be with us. Although meron po silang activity right after this, and thank you again. Actually, yung pong ating mga binati kanina, yung po ang darating sa kanilang tanggapan. Presently, magandang tanghali din po sa District Director ng Southern Police District, Police Brigadier General Kraft, no? And thank you very much ulit doon sa CDDS ni SPD DD, si Police Colonel, nakalimutan ko nga ba, ano ba yun? Yung galing-galing din niya, no? Prepared siya. Nakalimutan ko dito niya. CDDS ng Southern Police District, thank you very much, sir. Pero ngayon, probably, no? Again, thank you very much kay Doktora. Alam po natin na meron silang activity ngayon, pero binigyan po tayo ng pagkakataon makasama. Also, thank you very much kay Police Lieutenant Daligdig. Siya po yung naririnig nyo kaninang bumubulong. At si Police Staff Sergeant Arao. Thank you very much sa aking pilot, Police Corporal Robin Barameda. Sa ating, ba't ba ako nagpapaalam, partner? Mauna ka nga. Opo, mula po sa Eastern Police District, no, sa ating pamumuno ng ating District Director, Police Brigadier General Wilson Asueta. Ang Eastern Police District ay patuloy na magbibigay ng serbisyong may tapat at malasakit. Yan ang tatak ng Team Pamamarisan. Yung sa Southern Police District pala, sabi Malay, narinig mo yun? Yung Makati, Las Piñas, Malay ko, ano ba yun? Hindi, ano ba yun? Major Chris, Captain Criste, Saklolo, ano nga ba yung sinabi ni Sir? Ano kasi Muntinlupa, Makati, Las Piñas, Pateros, Malay, hayaan nyo, assignment ko yun. Sa ating technical side, thank you very much kay Engineer Arnold. Siyempre sa bumubuo po ng DWBL, thank you very much. Sa bumubuo ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with EPD, headed by the man, the author, the action man, Police Colonel Ben Liner Capili. Once again, partner, thank you. Ito po ang Yabang Lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayong muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Mula sa top-rated
music station ng